Minsan may mga architect at engineer na nagbibigay lang ng sakto lang na drawings dahil ang main goal talaga nila ay makakuha ng building permit. Ginagawa ang mga drawings na to para pumasa lang sa minimum requirements ng approving office, hindi para ipakita lahat ng detalye ng construction. Kapag permit only ang scope ng serbisyo nila, madalas tumitigil na sila once approved na, kahit hindi pa talaga ready gamitin ang drawings para sa actual na construction. Maraming clients ang pumapayag na lang sa kung ano ang ibinigay sa kanila dahil akala nila kumpleto na ang drawings. Dahil professionals ang architect at engineer, natural lang na magtiwala ang client na nandyan na lahat ng kailangan. Hindi rin aware ang karamihan na magkaiba ang permit drawings at complete working drawings, kaya hindi nila ito kino-question hanggat hindi pa nagsisimula ang construction. Dito pumapasok ang importance ng malinaw na usapan tungkol sa meaning ng salitang complete sa umpisa pa lang ng project. Ang complete para sa permit approval ay hindi pareho ng complete para sa construction. Kapag walang malinaw na paliwanag, pareho ninyong iisipin na nagkakaintindihan kayo, pero magkaiba pala ang expectations ninyo sa magiging output. Usually, lumalabas ang problema during construction na kapag ang mga workers at contractor ay nagsisimulang magtanong ng details na wala sa plano. Kailangan ang mga detalyeng ito para maitayo ng tama ang project, pero hindi sila na-drawing dahil wala sila sa original scope of work. Kapag ganito ang nangyari, ang mga kulang na detalye ay kadalasang ginagawa na ng ibang tao. Habang ongoing ang construction, hindi na ng original architect. Pwedeng ibang designer, engineer o consultant at syempre, may additional cost na babayaran ng client. Yung akala mong mas murang option sa umpisa, nagiging mas mahal sa dulo dahil hindi pala talaga kumpleto ang drawings simula pa lang. Believe it or not, you will still have to pay a professional to prepare those drawings for you.